Isang mahinang tunog ng pag-click ang bumasag sa katahimikan sa loob ng garahe. Iyon lang ang maririnig, ang tunog ng plastik na tumama sa metal at ang mabigat na paghinga ni Catherine. Nakaluhod siya sa sahig, sa tabi ng luma, at halos nakalimutang kotse ni Richard, ang kotseng ginamit nito bago pa man sila magkakilala. Ang kamay niya ay nanginginig habang dahan-dahan niyang inilalabas ang isang maliit at itim na bagay mula sa isang lihim na kompartimento sa ilalim ng upuan ng pasahero. Isang burner phone. Mura, hindi mo matutunton, at ginawa para sa isang layunin lamang, ang magtago ng mga sikreto. Ilang oras lang ang nakalipas, suot niya ang isang mamahaling wedding gown na gawa sa pinakamagandang seda at pinalamutian ng libu-libong maliliit na perlas. Nakatayo siya sa harap ng isang dambuhalang salamin, habang ang mga taga-disenyo at ang kanyang magiging biyenan, si Doña Victoria Mendoza, ay pumapalakpak sa perpektong imahe ng isang nobya. Ngayon, hawak niya ang isang murang cellphone na amoy kasinungalingan. Naalala niya ang mga salita ni Doña Victoria kanina. "Perpekto?" sabi nito, habang ang mga matay sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Isang perpektong Mendoza bride. Ngunit ang nangiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Laging may lamig sa titig ni Doña Victoria, isang kalkuladong tingin na parang sinusukat ang halaga ni Catherine hindi bilang isang tao, kundi bilang isang ari-arian. Sa sandaling iyon, sa harap ng salamin, naramdaman ni Catherine na para siyang isang artista sa isang entablado gumaganap sa isang papel na isinulat para sa kanya. Ang pakiramdam na yon ang nagtulak sa kanya rito. Ang maliit na pagdududa na unti-unting lumaki sa kanyang dibdib sa loob ng maraming buwan. Ang mga gabing late umuuwi si Richard. Ang mga biglaang business trips na wala namang resulta. Ang paraan ng pag-iwas nito ng tingin kapag tinatanong niya kung sino ang kausap nito sa telepono. Binuksan niya ang burner phone. Walang password. Ganoon katanga si Richard o ganoon kalaki ang tiwala na hinding-hindi niya ito mahahanap. Bumungad sa kanya ang isang gallery ng mga larawan. Isang babae. Maganda, bata, at may ngiting puno ng buhay. Zoe, iyon ang pangalan sa mga mensahe. Magkahawak ang kamay nila ni Richard sa isang beach. Magkayakap sa isang maliit na apartment na hindi pamilyar kay Catherine at isang larawan kung saan hinahalikan ni Richard ang noo ni Zoe. Isang halik na puno ng pagmamahal, isang uri ng halik na hindi kailanman ibinigay sa kanya. Naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang buong katawan na para bang ang dugo niya ay naging yelo. Hindi siya umiyak. Hindi pa. Ang naramdaman niya ay hindi lungkot, kundi isang matinding bigat na parang ang lahat ng hangin ay nawala sa silid. Binuksan niya ang mga mensahe, daan-daan, mga salita ng pagmamahal, mga pangako, mga pangarap na kanilang binuo ng palihim. Zoe, miss na kita. Kailan kita makikita ulit? Richard, malapit na mahal. Konting tiis na lang. At ang mensaheng pumatay sa kung anumang natitirang pag-asa sa puso ni Catherine, isang mensaheng ipinadala kagabi lang. Zoe, huling gabi na ito. Mahal, bago siya maging asawa mo. Doon, sa gitna ng alikabok at katahimikan ng garahe, isang butil ng luha ang pumatak sa screen ng telepono. Ginagawang malabo ang mga salita ng pagkakanulo. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng galit. Hindi ito simpleng pagtataksil. Alam niya iyon. Si Catherine ay isang arkitekto. Tinitingnan niya ang mga istruktura, ang mga pundasyon, ang mga blueprint. At habang binabasa niya ang mga sumunod na mensahe, nakita niya ang blueprint ng kanyang relasyon kay Richard. May mga usapan tungkol sa pera, tungkol sa merger ng mga kumpanya, tungkol sa pag-apruba ni Doña V. Richard, kailangan nating mag-ingat. Hindi pa pwedeng malaman ni Mama
Ang kasal na ito ang magliligtas sa kumpanya natin. Zoe, paano ako? Paano tayo? Richard, after the wedding, magiging maayos ang lahat. I promise, this is just a business deal. Isang business deal, isang kasunduan sa negosyo. Ang kanyang kasal, ang kanyang buhay, ang kanyang pag-ibig. Lahat ay isang malaking transaksyon. Siya ang premyo, ang tulay na magdudugtong sa dalawang makapangyarihang pamilya. Ang luhang kanina'y mainit ay tila naging yelo sa kanyang pisngi. Ang sakit ay napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matalas, at mas mapanganib. Determinasyon. Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Tumayo siya. Hawak pa rin ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang paghinga ay kalmado na. Ang babaeng nagdududa kanina ay nawala na. Ang humalili sa kanya ay isang babaeng may plano. Kinuha niya ang sarili niyang cellphone mula sa kanyang bulsa at idinial ang numero ng kanyang personal na abogado. Isang taong mas pinagkakatiwalaan niya kaysa sa sarili niyang pamilya. Hello, Catherine. Napatawag ka? May problema ba sa prenup? Tanong ng abogado sa kabilang linya. Tumingin si Catherine sa wedding gown na nakasabit sa kanyang kotse, ang puting tela na kumikinang kahit sa dilim ng garahe. Simbolo ng kadalisayan, simbolo ng isang bagong simula. Ngunit para sa kanya ngayon, ito na ang magiging uniforme niya sa digmaan. May pagbabago sa plano, Attorney Gomez, sabi ni Catherine. Ang kanyang boses ay kalmado at walang anumang emosyon. Gusto kong ihanda mo ang lahat ng dokumento, ang lahat ng ebidensya. Anong ebidensya? Catherine, anong nangyayari? Ikakansela mo ba ang kasal? Ngumiti si Catherine. Isang nangiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting katulad ng kay Doña Victoria. Hindi, sagot niya. Hindi ko ito ikakansela. Gagamitin natin ang kasal. Bago pa man makasagot ang kanyang abogado, nag-vibrate ang burner phone sa kanyang kamay. Isang bagong mensahe ang dumating mula kay Zoe. Zoe, huwag kang mag-alala. Malapit na nating sirain ang lahat. Sabi ni Doña V. Ang mensahe ni Zoe ay parang isang kidlat na tumama sa pundasyon ng mundo ni Catherine. Sabi ni Doña V, ang tatlong salitang yon ang nagpatunay sa lahat. Hindi ito simpleng pagkakamali ni Richard. Ito ay isang plano, isang kalkuladong operasyon at ang arkitekto ay walang iba kundi ang babaeng tumawag sa kanyang perpektong Mendoza bride. Kinabukasan, wala pang sikat ang araw. Nasa loob na si Catherine ng isang ligtas at pribadong conference room sa opisina ni Attorney Gomez. Sa malaking mesa, nakakalat ang mga dokumento, mga bank statement, at mga blueprint ng mga proyektong biglang naantala o nawala sa kanya sa nakalipas na taon. Ito na nga, Catherine, sabi ni Attorney Gomez habang itinuturo ang isang chart na nagpapakita ng pagbagsak ng halaga ng stock ng kanyang kumpanya. May isang ghost investor na unti-unting bumibili ng shares mula sa mga maliliit na stockholder mo at pagkatapos ay biglang ibinebenta ang mga ito ng sabay-sabay. Ito ang dahilan kung bakit bumagsak ang tiwala ng merkado sa iyo. Sinundan ni Catherine ang mga linya sa papel. Nakita niya ang pattern. Sa tuwing may malaki siyang proyekto, may mangyayaring di inaasahang problema. Isang permit na biglang hindi maaprubahan, isang supplier na biglang aatras. At ang ghost investor na ito, mahinang sabi ni Catherine, ang kanyang boses ay walang emosyon. May connection ba sa mga Mendoza? Tumango si Attorney Gomez. Ang Shell Corporation na ginamit nila ay nakatrace sa isang kumpanya na pagmamay-ari ng kanang kamay ni Doña Victoria. Napapikit si Catherine. Ang lahat ay malinaw na ngayon. Pinilay ni Doña Victoria ang kanyang kumpanya. Sinira nito ang kanyang reputasyon. Ginawa siya nitong desperada. At nang siya ay nasa pinakamahina niyang kalagayan, dumating si Richard na parang isang bayani. Nag-aalok ng tulong, ng suporta, ng isang merger
na hindi lang pagsasanib ng kumpanya, kundi pagsasanib din ng kanilang mga buhay. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa kapangyarihan. Gusto kong malaman ang lahat, utos ni Catherine. Bawat transaksyon, bawat tawag, bawat koneksyon. Kailangan ko ng armas at tuloy at kailangan ko ito bago ang kasal. Kinagabihan, sa isang charity gala para sa mga elite ng Maynila, suot ni Catherine ang isang kulay dugong gown. Ang bawat galaw niya ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang ngumong ngiti ay perpektong nakadikit sa kanyang mga labi. Siya ang larawan ng isang masayang nobya, ngunit sa loob, ang kanyang puso ay puno ng puot. Nilapitan siya ni Doña Victoria, may hawak na kupitan ng champagne. Ang nangiti nito ay kasing perpekto ng kay Catherine. "You look stunning, Hija," sabi ng matanda. Ang mga mata nito ay kumikinang na parang diamante. Bagay na bagay sa iyo ang maging isang Mendoza. Ngumiti pabalik si Catherine. Isang ngiting matamis ngunit may pahiwatig ng lason. "Salamat po, Doña Victoria. I'm just trying my best to fit into this grand design." Naramdaman ni Catherine ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng matanda. Isang mabilis na pag-igting ng panga na agad ding nawala. "Ang pamilya Mendoza ay laging nananalo, Catherine," sabi ni Doña Victoria. Ang boses ay mahinaw. Mahinahon ngunit may diin. "Tandaan mo yan." "Opo naman, Doña," sagot ni Catherine habang dahan-dahang itinaas ang sariling kupita. "Kaya nga sinisigurado kong nasa panig ako ng mga mananalo." Nagkatinginan sila. Dalawang reyna sa isang chessboard. Kapwa nagpapanggap na sila'y mga kakampi habang palihim na pinaplano ang pagbagsak ng isa't isa. Kinabukasan, sa ilalim ng pagkukunwaring kukunin niya ang ilang blueprint na naiwan sa opisina ni Richard, isinagawa ni Catherine ang kanyang susunod na hakbang. Sa likod ng isang malaking painting sa pader ng opisina, sa isang lugar na alam niyang hindi kailanman lilinisin ng sinuman, ikinabit niya ang isang maliit at halos hindi makitang listening device. Ang kanyang kaalaman sa arkitektura ay hindi lamang para sa pagtatayo. Alam din niya kung paano maghanap ng mga kahinaan sa isang istruktura. At ang imperyo ng Mendoza sa kabila ng kinang nito ay puno ng mga bitak. Pag-uwi niya sa kanyang penthouse unit, habang pinapakinggan ang katahimikan mula sa device, isang email ang pumasok sa kanyang naka-encrypt na account. Walang subject, walang pangalan ng nagpadala. Isang attachment lang. Binuksan niya ito. Isang lumang litrato. Si Richard at si Zoe magkayakap at naghahalikan sa isang parke. Ang una niyang naramdaman ay galit. Ngunit agad itong napalitan ng pagtataka. May isa pang tao sa litrato, malayo sa likuran, bahagyang malabo. Isang babaeng mas matanda, nakatingin sa kanila. Pamilyar ang tindig ng babae. Pamilyar ang ayos ng buhok nito. Pinilit niyang i-zoom in ang imahe, ngunit masyadong malabo. Nag-scroll down siya. May isa pang file sa email, isang dokumento. Binuksan niya ito. Isang kopya ng birth certificate. Malabo ang karamihan sa mga detalye na para bang sinadyang itago. Ngunit dalawang pangalan ng malinaw. Pangalan ng bata, Zoe Reyes. Pangalan ng ama, Antonio de Silva. Napahawak si Catherine sa kanyang bibig. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Antonio de Silva. Iyon ang pangalan ng kanyang yumaong ama. Paulit-ulit niyang binasa ang pangalan. Umaasang nagkamali lang siya ng basa. Ngunit hindi. Malinaw na malinaw ito. Napayuko siya, nanginginig ang buong katawan. Ang lahat ng galit at determinasyon na kanyang naramdaman ay biglang napalitan ng isang nakakabinging pagkalito at sakit. Ang babae sa litrato, ang kabit ng kanyang mapapangasawa, ay hindi lang isang estranghero. Huminga siya ng malalim. Ang mga salita ay hirap lumabas sa kanyang bibig. Isang bulong na puno ng kawalan ng paniwala. "Magkapatid kami, hindi maaari." Ang katahimikan ni Catherine ay mas malakas pa sa sigaw.
Iyon ang gumigising kay Richard sa gabi at nagpapanatili sa kanya sa gilid ng upuan sa umaga. Sa nakalipas na 2 araw, si Catherine ay naging anino ng kanyang sarili. Isang perpektong, nakangiting anino na gumagalaw ng may nakakakilabot na biyaya. Ngumingiti ito sa tamang oras, tumatango sa mga tamang tanong, ngunit ang kanyang mga mata, ang mga mata niya ay blangko, malamig. Alam ni Richard na may mali. At alam niya kung ano ang ugat nito. Ang burner phone, nawawala. Paulit-ulit niyang hinalughog ang luma niyang kotse, ang bawat sulok, bawat siwang, ngunit wala. Para itong bulang naglaho, at kasama nito ay naglaho na rin ang kanyang kapayapaan. Nakatayo siya ngayon sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina, nakatingin sa magulong syudad sa ibaba. Ngunit ang nakikita niya lang ay ang mukha ni Catherine sa kanyang isipan. May problema ba, anak? Napalingon si Richard. Nakatayo sa pintuan ng kanyang ina, si Doña Victoria Mendoza, dala ang awtoridad na tila kayang yumayanig sa buong gusali. Wala po, ma. Mabilis niyang sagot. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Inireview ko lang ang quarterly reports. Pumasok si Doña Victoria sa silid. Ang bawat hakbang ay may bigat. Ang quarterly reports o ang katahimikan ni Catherine? Parang may malaking batong nakabara sa lalamunan ni Richard. Kilalang-kilala siya ng kanyang ina. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Pagkakailan niya. Umupo si Doña Victoria sa upuan, sa harap ng kanyang mesa. Ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. Huwag ako, Richard. Kilala kita. Mula pa noong bata ka, kapag nagsisinungaling ka, hindi ka makatingin ng diretsyo. Itinuro nito ang kanyang mga mata. Siguraduhin mong hindi niya malalaman ang lahat, Richard. Ang kasal na ito ay mas mahalaga kaysa sa maliliit mong laro. Hindi ito laro, ma. Halos pabulong na, sabi ni Richard. Kung gayon, itigil mo na. Mariing sabi ng ina. Ang atin ay atin. Ang kanila ay magiging atin. Ganoon lang kasimple. Pagkaalis ni Doña Victoria, napasuntok si Richard sa mesa. Ang sakit sa kanyang kamay ay walang-wala kumpara sa bigat na nararamdaman niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagtago sa banyo tulad ng isang teenager na takot mahuli. Idinial niya ang numero ni Zoe. Hello, sagot ng isang boses na dati nagbibigay sa kanya ng aliw. Ngunit ngayon ay nagdudulot na lang ng kaba. Zoe, ako to, sabi niya. Nasaan ka? Nag-usap ba kayo ni Mama? Richard? Narinig niya ang inis sa boses ni Zoe. Kailan mo ba siya hihiwalayan? Sabi mo pagkatapos ng kasal. Paano kung hindi mo gawin? Magiging kabit na lang ba ako habang buhay? Hindi, mahal. Magtiwala ka lang sa akin. Konting panahon na lang. Pagsusumamo ni Richard, inuulit ang mga kasinungalingang paulit-ulit na niyang sinasabi. Pagod na akong magtiwala, Richard. Pagod na ako. At ibinaba ni Zoe ang telepono. Napayuko si Richard, nakasandal sa malamig na pader ng banyo. Naalala niya ang araw na sinabi niya kay Doña Victoria ang tungkol kay Zoe. Noong una, galit na galit ito. Ngunit nang malaman nito kung sino si Zoe, nang matuklasan nito ang koneksyon ni Zoe kay Catherine, ang galit sa mga mata ng kanyang ina ay napalitan ng isang bagay na mas nakakatakot, pagkakataon. Naalala niya ang mga sinabi nito sa kanya sa loob ng opisina nito habang hawak ang birth certificate ni Zoe. Hindi ito problema, Richard, sabi ni Doña Victoria. Ang boses ay malamig at kalkulado. Ito ay isang oportunidad, isang insurance policy. Kung sakaling maging problema si Catherine sa hinaharap, mayroon tayong alas laban sa kanya. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Richard na hindi lang siya isang anak. Isa siyang tauhan sa laro ng kanyang ina. At si Zoe, ang babaeng akala niya'y pag-ibig, ay ginawa nitong sandata. Isang desisyon ang nabuo sa isip ni Richard. Isang desisyon na isinilang mula sa takot at desperasyon. Kung ang lahat ay gagamitin siya,
Kailangan niyang protektahan ang sarili niya. Kumuha siya ng isang maliit na digital recorder mula sa kanyang briefcase, isang bagay na palagi niyang dala para sa mga meeting, ngunit ngayon ay may iba na siyang paggagamitan. Itinago niya ito sa bulsa ng kanyang Amerikana. Simula ngayon, ire-record niya ang bawat pag-uusap nila ng kanyang ina. Kung babagsak man siya, isasama niya si Doña Victoria. Hindi na siya magiging nag-iisang talunan sa larong ito. Habang pauwi, nakaramdam siya ng bahagyang kapanatagan. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay mayroon siyang kaunting kontrol. Ngunit pagdating niya sa kanilang penthouse, habang naghahanda siyang harapin ang isa na namang gabing puno ng pekeng ngiti at nakabibinging katahimikan, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Zoe. Nanginginig niyang binuksan ito. Zoe, nagsalita na siya sa akin. Hindi mo na kailangang gawin yan. Ako na ang bahala kay Catherine. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Richard. Siya. Alam niyang ang tinutukoy ni Zoe ay si Doña Victoria. Anong ibig sabihin ng ako na ang bahala kay Catherine? Nawala ang lahat ng kanyang tapang. Ang recorder sa kanyang bulsa ay parang naging isang walang silbing piraso ng metal. Huli na siya. Nakagawa na ng hakbang ang kanyang ina. At ngayon, ang dalawang babae sa magkabilang panig ng kanyang buhay ay nasa isang landas na tiyak na magbabanggaan. Isang banggaan na plinano mismo ni Doña Victoria Mendoza. Ang katotohanan ay parang isang lason. Unti-unti itong gumagapang sa iyong sistema. Pinaparalisa ka bago pa man tuluyang wasakin ang iyong puso. Magkapatid kami. Paulit-ulit na binigkas ni Catherine ang mga salitang iyon sa kanyang isipan habang nakaupo siya sa harap ng kanyang ina. Nasa maliit silang bahay sa probinsya kung saan lumaki si Catherine, isang lugar na malayo sa kinang at kasinungalingan ng Maynila. Ang amoy ng nilutong kape at ang pamilyar na itsura ng kanilang lumang kusina ay dapat sana'y nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Ngunit ngayon, ang lahat ay parang banyaga. Ma, simula ni Catherine, ang boses ay nanginginig. Kailangan kong malaman ang totoo tungkol kay Papa. Ang kanyang ina, isang babaeng ang mukha ay kinulapulan na ng panahon at paghihirap ay napayuko. Ang mga kamay nito na dati maliksi sa paghahanda ng kanilang pagkain ay nanginginig ngayon habang hawak ang isang lumang tasa ng kape. May mga bagay sa nakaraan, anak, na mas mabuting hayaan na lang manatili doon. Mahinang sagot nito. Hindi na ito nakaraan, ma. Giit ni Catherine. Hindi na napigilan ang sakit sa kanyang boses. Ito na ang ngayon ko, ang babaeng ito. Si Zoe. Siya ba ang dahilan kung bakit umalis si Papa noon? Tumulo ang luha mula sa mga mata ng kanyang ina. Isang tahimik na pag-amin na mas masakit pa kaysa sa anumang salita. Dahan-dahan, sa pagitan ng mga hikbi, ikinuwento nito ang lahat. Ang tungkol sa ibang babae, ang tungkol sa isa pang anak, ang tungkol sa isang pamilyang sinubukang itago ng kanyang ama. Nakinig si Catherine, ngunit hindi na siya umiiyak. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang kakaibang pagkamanhid. Ang lalaking tiningala niya, ang amang itinuring niyang perpekto, ay may tinatagong baho. Ang kanyang buong buhay, ang pundasyon ng kanyang pagkatao, ay nakatayo sa isang kasinungalingan. Hindi lang si Richard at ang mga Mendoza ang nagtaksil sa kanya, pati na rin ang sarili niyang dugo. Ang kanyang paghihiganti ay nagbago ng anyo. Hindi na ito simpleng galit ng isang nilokong nobya. Ito na ngayon ay tungkulin ng isang anak na gustong linisin ang dungis na iniwan ng kanyang ama. Kailangan niyang protektahan ang pangalan ng kanyang ina. At kahit papaano, kailangan niyang harapin ang kapatid na hindi niya alam na mayroon siya. Pero paano? Si Zoe ay hindi lang basta kapatid. Siya ay kasangkapan. Isang pawn sa laro ni Doña Victoria. Kinontak ni Catherine ang isang pribadong investigador, isang dating pulis na may malawak na koneksyon at utang na loob sa kanya.
Ang utos niya ay simple, alamin ang lahat tungkol kay Zoe Reyes. Sa loob ng 24 na oras, dumating ang resulta at ang mga ito ay mas masahol pa kaysa sa inaasahan niya. Si Zoe ay lumaki sa hirap, tulad niya. Ngunit hindi tulad ni Catherine na nagsikap para makaahon. Si Zoe ay napunta sa isang masalimuot na buhay. May mga record ito ng maliliit na krimen at sa nakalipas na 6 na buwan, malalaking halaga ng pera ang regular na pumapasok sa bank account nito. Ang pera ay galing sa isang kumpanya. Isang kumpanyang pagmamay-ari ni Doña Victoria Mendoza na patitig si Catherine sa screen ng kanyang laptop. Malinaw na malinaw ang lahat. Binayaran ni Doña Victoria si Zoe. Binayaran ito para akitin si Richard. Binayaran ito para maging alas niya laban kay Catherine. Si Zoe ay hindi lang pawn. Isa rin siyang biktima. Tulad niya, pareho silang ginamit ng iisang tao. Ang awa. Iyon ang huling emosyon na inaasahan ni Catherine na mararamdaman. Ngunit iyon ang lumukob sa kanya. Awa para sa kapatid na hindi niya kilala. Awa para sa isang babaeng naging desperada at ginamit ang sarili bilang panlaban sa buhay. Habang tinitingnan niya ang mga files, may isa pang dokumento ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang listahan ng mga kumpanyang may transaksyon sa Mendoza Empire. Karamihan ay pamilyar, ngunit may isang pangalan na kakaiba. De Los Reyes Group. Naalala niya ang pangalan. Isa ito sa mga pinakamalaki at pinakamakapangyarihang conglomerates sa bansa at kilala bilang mortal na kaaway ng mga Mendoza sa negosyo. Bakit meron silang lihim na transaksyon? May isa pang naka-encrypt na file na kasama sa report ng investigador. Nagatubili si Catherine bago ito buksan. Nang mabuksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang video. Ang video ay kuha mula sa isang security camera sa isang mamahaling restaurant. Nakaupo si Zoe sa isang mesa, ngunit ang kasama niya ay hindi si Richard at hindi rin si Doña Victoria. Ang kasama niya ay si Don Ricardo de los Reyes, ang patriarch ng De Los Reyes Group. Nakahawak ang matanda sa kamay ni Zoe at may iniaabot itong isang sobre. Biglang nanlaki ang mga mata ni Catherine. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Hindi maaari. Si Doña Victoria ay hindi ang nag-iisang arkitekto ng planong ito. Isa lang din siyang manlalaro. May isa pang master manipulator na nagtatago sa anino. Ginamit ng De Los Reyes si Zoe para pasukin ang buhay ni Richard. Ginamit nila si Zoe para malaman ang mga kahinaan ng mga Mendoza. At ginamit ni Doña Victoria si Zoe para kontrolin si Catherine. Si Zoe ay isang double agent. At siya, si Catherine, ay nakatayo sa gitna ng isang digmaan ng dalawang naglalakihang imperyo. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang kasal na dapat ay magiging korona ng kanyang tagumpay ay isa na palang larangan ng digmaan. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi lang ito kasal, bulong niya sa sarili. Digmaan ito. At sa digmaang ito, hindi siya papayag na maging biktima. Ang bisperas ng kanyang kasal ay dapat sana'y puno ng kasiyahan at pag-asa. Ngunit para kay Richard, ang bawat oras na lumilipas ay parang isang paghigpit ng lubid sa kanyang leeg. Nakatayo siya sa balkonahe ng kanilang penthouse. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang mukha. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng pagkabalisa sa kanyang dibdib. Sa ibaba, ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang na parang mga bituin. Ngunit para sa kanya, ang mga ito'y mga matang nakatingin, mga saksi sa kanyang napipintong pagbagsak. Desperado na siya, at ang isang taong desperado ay gumagawa ng mga desperadong hakbang. Pumasok siya sa loob at nakita niya ang kanyang ina, si Doña Victoria, na nakaupo sa sala, nagbabasa ng isang business magazine na para bang wala itong anumang alalahanin sa mundo. Ito na ang pagkakataon niya. Pinindot niya ang record button sa digital recorder na nasa loob ng kanyang bulsa. Lumapit siya at umupo sa tapat nito.
Ma! Simula niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Pwede ba tayong mag-usap? Ibinaba ni Doña Victoria ang magazine. Ang mga mata nito ay matalas. Tungkol saan, Richard? Sa biglaang pagbabago ng isip mo? Hindi po tungkol doon, sabi ni Richard. Tungkol sa atin. Tungkol sa kumpanya. Sigurado po ba kayo sa ginagawa ninyo? Ang paggamit kay Zoe? Ang pagsira sa kumpanya ni Catherine? Hindi ba ito masyadong mapanganib? Ngumiti si Doña Victoria, isang ngiting nakakakilabot. Ang pagnenegosyo ay isang digmaan, Richard. At sa digmaan, lahat ay patas. Ginawa ko ang nararapat para protektahan ang ating pamilya, ang ating pangalan, ang ating imperyo. Pati ba ang pagsira sa buhay ng ibang tao? Giit ni Richard, umaasang may makukuha siyang malinaw na pag-amin. Ang buhay ni Catherine ay hindi masisira. Bagkus, itataas pa natin siya. Sagot ng ina, ang bawat salita ay maingat na pinipili. At si Zoe, isa lang siyang maliit na bayad para sa mas malaking tagumpay. Matuto ka, Richard. Ang emosyon ay para sa mga mahihina. Hindi ito sapat. Masyadong matalino ang kanyang ina. Hindi ito nagsabi ng anumang maaaring direktang gamitin laban dito. Biglang tumayo si Doña Victoria at lumapit sa kanya. Dahan-dahan itong inayos ang kwelyo ng kanyang damit at sa isang sandaling nanlamig ang buong katawan ni Richard, bahagyang hinaplos ng daliri nito ang bulsa kung nasaan ang recorder. Ang mga pader ay may tainga, Richard. Bulong nito, sapat lang para marinig niya, lalo na ang mga pader na ako ang nagpatayo. Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito at naglakad papunta sa kanyang silid. Iniwan si Richard na nakaupo, nanginginig at talunan. Alam na nito. Sa buong panahon, alam na ng kanyang ina. Puno ng pagkabigo, pumasok siya sa kanyang silid at idinial ang numero ni Zoe. Kailangan niyang marinig ang boses nito kahit sa huling pagkakataon. Richard, sagot ni Zoe. Ang boses ay pagod na. Zoe, patawarin mo ako, sabi niya. Ang mga salita ay hirap lumabas. Narinig niya ang isang mapait na tawa mula sa kabilang linya. Para saan, Richard? Para sa kasal bukas? O para sa lahat ng kasinungalingan mo? Hayaan mo na. Alam ko na kung saan ako lulugar. Hindi, Zoe. Pakinggan mo ako. Wag na, Richard. Maging masaya ka na lang sa business deal mo. At ibinaba nito ang tawag. Napaupo siya sa gilid ng kama. Wala na siyang pagpipilian. Wala na siyang kakampi. Siya na lang mag-isa. Ngunit hindi siya papayag na siya lang ang babagsak. Binuksan niya ang kanyang laptop at mabilis na kumilos. Ang recording, kahit hindi perpekto, kasama ang lahat ng dokumento tungkol sa mga transaksyon ng kanilang kumpanya laban kay Catherine, ay inilagay niya sa isang naka-encrypt na file. Ipinadala niya ito sa isang anonymous na cloud storage account. Ito ang kanyang huling alas, ang kanyang insurance policy. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Si Doña Victoria, ang mukha nito ay hindi na nakangiti. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Malamig na tanong nito. Pinoprotektahan ko ang sarili ko. Matapang na sagot ni Richard. Tumawa si Doña Victoria, isang tawang walang kagalakan. Akala mo ba talaga may laban ka sa akin, Richard? Akala mo ba talaga hindi ko alam ang bawat galaw mo? Maaaring hindi ako manalo, Ma. Pero sisiguraduhin kong hindi rin kayo mananalo. Umiling-iling ang kanyang ina na parang naaawa sa kanya. Anak, ang laro ay tapos na. Bago mo pa man ito sinimulan, biglang nag-ring ang telepono ni Richard. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Mr. Richard Mendoza? Tanong ng isang boses. Ako si Attorney De Castro, ang abogado ng iyong ina. Bakit ka tumatawag? Kinakabahang tanong ni Richard. Narinig niya ang pag-shuffle ng mga papel sa kabilang linya.
Pinapaalam ko lang po sa inyo na ang dokumentong pinirmahan ninyo noong nakaraang linggo ay epektibo na simula ngayong gabi. Ang paglilipat ng 50% ng voting shares ng Mendoza Empire sa pangalan ninyo ay opisyal na. Nakahinga ng maluwag si Richard. Sa wakas, may kapangyarihan na siya. Ngunit patuloy ng abogado, may isang kondisyon. Ayon sa Section 4, Paragraph B ng kasunduan. Ang paglilipat na ito ay magiging pinal at hindi na mababawi pagkatapos na maganap ang legal na pagsasama ninyo ni Miss Catherine De Silva. Kung hindi matutuloy ang kasal, ang lahat ng shares ay automatikong babalik sa pangalan ni Doña Victoria. Nabitawan ni Richard ang kanyang telepono. Napatingin siya sa kanyang ina na nakatayo sa may pintuan. Ang muka ay walang emosyon. Isang bitag. Ito ay isang perpektong bitag. Wala na siyang magagawa. Kung aatras siya sa kasal, mawawala sa kanya ang lahat. Kung itutuloy niya ang plano niyang isapubliko ang mga kasalanan ng kanyang ina, mawawala rin sa kanya ang lahat. Nakakulong na siya. At si Doña Victoria ang may hawak ng susi. Ang simbahan ay pinalamutian ng libu-libong puting rosas. Ang bawat isa ay simbolo ng isang kasinungalingan. Ang mga kandila ay nagliliwanag, nagbibigay ng isang mainit at mapanlinlang na ilaw sa mga mukha ng mga bisita, ang mga pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas na nagtipon-tipon upang saksihan hindi ang isang pagsasama, kundi isang paghuhukom. Nakatayo si Catherine sa likod ng malalaking pinto ng simbahan. Suot ang kanyang wedding gown na ngayon ay parang isang baluti. Malamig, mabigat. Sa tabi niya, ang kanyang ina ay humawak ng mahigpit sa kanyang braso. Sigurado ka ba dito, anak? Bulong nito. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Catherine sa kanyang ina at ngumiti. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Huwag po kayong mag-alala, ma. Matagal ko na pong pinangarap ang araw na ito. Ang araw kung saan babawiin niya ang lahat. Nang bumukas ang mga pinto, tumugtog ang organo. Isang maringal at malakas na tunog na yumanig sa buong simbahan. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Ngunit ang mga mata ni Catherine ay nakatuon lamang sa 3 tao sa dulo ng pasilyo. Si Richard na nakatayo sa altar, ang mukha ay maputla at ang mga mata ay puno ng takot. Para siyang isang kriminal na naghihintay sa kanyang sentensya. Si Doña Victoria na nakaupo sa unang hilera, ang mukha ay puno ng pagmamalaki at tagumpay. Para siyang isang reyna na nakatingin sa kanyang nasakop na teritoryo. At si Zoe, nakaupo sa isang madilim na sulok sa likuran, halos hindi makita, na parang isang aninong nagmamasid. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo, ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Hindi ito ang lakad ng isang nobya patungo sa kanyang mapapangasawa. Ito ang lakad ng isang general patungo sa larangan ng digmaan. Habang papalapit siya, naramdaman niya ang pag-vibrate ng maliit na telepono na nakatago sa loob ng kanyang buke ng mga bulaklak. Isang mensahe mula sa kanyang abogado. Binuksan niya ito ng palihim. Attorney Gomez, nag-leak na. Richard leaked the evidence against his mother. Nasa news sites na. Napahinto si Catherine sa gitna ng pasilyo. Sandaling nawala ang kanyang paghinga. Naunahan siya. Ang duwag na si Richard ay gumawa ng sarili niyang desperadong hakbang. Sinunog nito ang sariling ina para iligtas ang sarili. Nagbago na ang plano ng laro. Kailangan niyang mag-isip ng mabilis. Ang kanyang orihinal na plano, ang isa-isahing ilantad, ang kanilang mga kasalanan, ay hindi nagagana. Kailangan niya ng isang bagay na mas malakas. Isang bagay na hindi nila inaasahan. Nang makarating siya sa altar, kinuha ni Richard ang kanyang kamay. Malamig ito na parang yelo. Catherine, bulong nito. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. Patawarin mo ako. Hindi siya sumagot.
Sa halip tumingin siya ng diretso sa mga mata nito at sa unang pagkakataon, nakita ni Richard ang tunay na laman ng mga ito. Hindi pag-ibig, hindi galit, kundi kawalan. Isang malawak na kawalan ng anumang emosyon para sa kanya. Humarap sila sa pari. Ang seremonya ay nagsimula. Ang mga salita ng pari tungkol sa pag-ibig at katapatan ay parang isang malaking biro. Nang matapos ang humilya, humarap si Catherine kay Richard. Oras na para sa kanilang mga panata. Hinawakan niya ang mikropono, ngunit bago pa siya makapagsalita, tumingin siya kay Richard at bumulong, sapat lang para marinig nito. Kaya kong sirain ang kasal, sabi niya. Ang kanyang boses ay kasing talas ng isang patalim. Pero mas masarap sirain ang imperyo mo. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Richard, ang pagkalito sa mga mata nito. Hindi nito naintindihan. Mabuti. Itinaas niya ang mikropono. Ang buong simbahan ay tahimik, naghihintay sa kanyang matamis na panata. Ngunit bago pa man niya ibuka ang kanyang bibig, tumunog ang malakas na boses ng pari. Kung mayroon mang sino man dito na may matuwid na dahilan kung bakit hindi dapat ikasal ang dalawang ito, magsalita na siya ngayon o manahimik magpakailanman. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa simbahan. Ang lahat ay naghihintay. Tumingin si Catherine kay Doña Victoria. Ang matanda ay nakangiti pa rin, kampante sa kanyang tagumpay. Ngunit biglang nawala ang nangiti nito. Dahan-dahan, sa harap ng daan-daang mga mata, tumayo si Doña Victoria mula sa kanyang upuan. Ang pagtayo ni Doña Victoria ay nagpadala ng alon ng bulungan sa buong simbahan. Ang lahat ng mga mata ay napako sa kanya. Ang reyna ng mga Mendoza na ngayon ay nakatayo na parang isang hukom na handang magbigay ng hatol. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ng pari. Ang pagkalito ay bakas sa kanyang boses. Ngumiti si Doña Victoria, isang ngiting mapagkalinga na nakadirekta kay Catherine. Paumanhin po, Padre. Tila ang aking magiging manugang ay may dinaramdam. Catherine, Hija, kung kinakabahan ka, maupo ka muna. Ang lahat ay naiintindihan. Ito ay isang perpektong galaw, isang pagtatangkang ipinta si Catherine bilang isang hysterical na nobya, isang babaeng hindi mapagkakatiwalaan ng isip. Ngunit hindi natinag si Catherine. Hinawakan niya ang mikropono ng mas mahigpit. Hindi po ako kinakabahan, Doña Victoria. Sagot ni Catherine. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit malakas, umaalingaw-ngaw sa loob ng simbahan. Sa katunayan, ngayon lang ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko. Bumaling siya sa mga bisita. Patawarin ninyo ako, mga kaibigan, pamilya. Ang kasal na ito ay hindi na matutuloy dahil ang pundasyon nito ay hindi pag-ibig, kundi isang kontrata ng kasinungalingan. Isang malakas na hiyawan ang narinig mula sa mga tao. Catherine, ano ang ginagawa mo? Sigaw ni Richard. Sinusubukang agawin ang mikropono. Ngunit bago pa man niya ito magawa, biglang umalingaw-ngaw ang isang boses mula sa mga speaker ng simbahan. Ito ay isang recording, ang boses ni Doña Victoria. Ang pagnenegosyo ay isang digmaan, Richard. At sa digmaan, lahat ay patas. Ginawa ko ang nararapat para protektahan ang ating pamilya. Ito ang recording ni Richard. Ang kanyang desperadong galaw. Ipinakita sa malaking screen sa tabi ng altar ang mga headline mula sa iba't ibang news sites. Naglalaman ng mga ebidensya ng corporate sabotage na ginawa ng Mendoza Empire laban sa kumpanya ni Catherine. Nagkagulo ang mga tao. Si Doña Victoria ay namutla. Napatingin siya kay Richard na may matinding galit. Traidor! Walang utang na loob! Hindi niya ako mahal. Sigaw pabalik ni Richard, ang boses ay basag. Gusto lang niya ang kumpanya. Ginamit niya tayong lahat. Habang ang mag-ina ay nagsisigawan, nagpapalitan ng mga akusasyon, si Catherine ay nanatiling kalmado sa gitna ng bagyo. Ito ang kaguluhang gusto niyang mangyari. At ngayon, oras na para sa kanyang huling bira, ang Conde de Grasse.
Tama si Richard, sabi ni Catherine sa mikropono, at lahat ay muling natahimik. Ginamit niya tayong lahat, pati na ang isang babaeng walang kasalanan, kundi ang maging desperada. Isang senyas mula kay Catherine at isang bagong imahe ang lumabas sa screen. Isang video, kuha mula sa isang hidden camera. Ang video ng pagkikita ni Doña Victoria at Zoe sa isang cafe. Ang boses ni Doña Victoria sa video ay malinaw at malupit. Ito ang huling bayad, Zoe. Siguraduhin mong hindi ka magkakamali bukas. Pagkatapos ng kasal, gusto kong mawala ka na. Dalhin mo ang pera at huwag ka nang magpapakita pa sa anak ko. O kay Catherine. Sumunod na ipinakita sa screen ang kopya ng birth certificate ni Zoe na may pangalan ng ama, Antonio de Silva. Isang malakas na singhap ang narinig sa buong simbahan. Ang lahat ay nakatingin kay Catherine, pagkatapos ay kay Doña Victoria. Sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang lahat. Hindi lang niya ginamit ang kapatid ko para sirain ako. Patuloy ni Catherine. Ang boses niya ay nagsimulang manginig sa pigil na galit. Ginamit niya ang dugo ng sarili kong ama laban sa akin. Ginawa niyang sandata ang isang sikreto ng pamilya para lang makuha ang gusto niya. Ito ba ang uri ng pamilyang gusto ninyong pagkatiwalaan? Ang katahimikan sa simbahan ay nakakabingi. Ang perpektong imahe ng mga Mendoza ay nabasag sa libu-libong piraso sa loob lamang ng ilang minuto. Biglang bumukas ang mga pinto ng simbahan. Pumasok ang ilang mga unipormadong pulis kasama si Atty. Gomez. Doña Victoria Mendoza, sabi ng isang opisyal, iniimbitahan ka namin sa presinto para sa ilang mga katanungan tungkol sa mga alegasyon ng corporate sabotage at panunuhol. Hindi makapaniwala si Doña Victoria. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng tulong, ngunit lahat ng kanyang mga kaibigan ay umiiwas ng tingin. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na parang usok. Habang isinasama siya ng mga pulis, ang kanyang mga mata ay puno ng purong pagkamuhi, nakatitig kay Catherine. Nang mawala na sila, naiwan ang katahimikan. Hinarap ni Catherine si Richard, na ngayon ay nakaluhod sa sahig, talunan at wasak. Ang lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Dahan-dahan, hinubad ni Catherine ang napakagandang diamanting sing-sing mula sa kanyang daliri. Ang sing-sing na simbolo ng lahat ng kanilang mga pangarap, ng lahat ng kanilang mga kasinungalingan. Binitiwan niya ito. Tumama ito sa marmol na sahig na may isang maliit, halos hindi marinig na tunog. Ngunit para kay Catherine, ito ang pinakamalakas na tunog sa buong mundo. Ang tunog ng kalayaan. Ang sing-sing na ito ay simbolo ng kasinungalingan, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang anumang bahid ng emosyon. Wala na tayong negosyo. Pagkatapos ay tinalikuran na niya ito. Tinalikuran niya ang altar, ang mga bulaklak, ang mga nabigong pangarap. At sa bawat hakbang palayo, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib, na para bang isang malaking tinik ang sa wakas ay nabunot mula sa kanyang puso. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malaking bagyo sa media. Ang kasal ng taon ay naging iskandalo ng dekada. Ang pagbagsak ng Mendoza Empire ay naging pambansang balita. Ang mga larawan ni Doña Victoria na nakaposas at ni Richard na umiiyak sa harap ng simbahan ay nasa pabalat ng bawat dyaryo at website. Ngunit si Catherine ay wala roon. Malayo sa gulo ng syudad, bumalik siya sa probinsya. Walang cellphone, walang telebisyon, walang social media. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang ina, ang tahimik na bukirin, at ang malawak na kalangitan. Dito sa katahimikan nagsimula siyang maghilom. Isang hapon, habang nagkakape sila sa beranda, binigyan siya ng kanyang ina ng isang lumang photo album. Sa loob nito ay mga larawan ng kanyang ama noong mga panahong masaya pa sila. Ang tatay mo. Nagkamali siya, anak, sabi ng kanyang ina. Pero hindi ibig sabihin noon, hindi kanya minahal. Tiningnan ni Catherine ang isang litrato ng kanyang ama, kung saan karga-karga siya nito
noong siya'y isang maliit na bata pa. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang malalim na kalungkutan, isang pag-unawa. Pagkalipas ng isang linggo, bumalik siya sa Maynila. Hindi na siya ang babaeng tumakas. Isa na siyang babaeng handang harapin ang lahat. Ang una niyang ginawa ay bisitahin si Richard. Nakita niya ito sa isang maliit at halos walang lamang opisina. Ang lahat ng kayamanan at kapangyarihan nito ay nawala na. "Catherine," sabi nito, ang boses ay puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako. Naging duwag ako." Tiningnan siya ni Catherine. "Alam ko, Richard, at pinapatawad na kita." Nagulat si Richard. "Ganoon lang?" "Oo, dahil ang pagpapatawad ay hindi para sa'yo. Para ito sa akin. Para makalaya na ako." Sagot ni Catherine. "Sana, balang araw, mapatawad mo rin ang sarili mo." Iyon lang. Walang sumbatan. Walang sigawan. Isang tahimik na pagtatapos. Ang susunod niyang hakbang ay mas mahirap. Gamit ang isang bagong SIM card, nagpadala siya ng isang text message sa isang hindi pamilyar na numero. Ang numero ni Zoe. "Catherine, magkita tayo sa lumang parke sa kanto ng De Silva Saint. Huwag kang mag-alala. Ako lang mag-isa." Kinagabihan, nagpunta siya sa parke. Nakita niya si Zoe na nakaupo sa isang bench, nakayuko, na para bang pasan niya ang buong mundo. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa tabi nito. "Bakit?" tanong ni Zoe. Hindi tumitingin sa kanya. "Bakit mo to ginagawa? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo?" "Dahil pareho lang tayong biktima," mahinang sagot ni Catherine. "Biktima ng mga kasalanan ng mga taong dapat sana'y nagprotekta sa atin." Inilabas ni Catherine ang isang passbook mula sa kanyang bag at inilagay ito sa bench sa pagitan nila. "May lamang pera yan. Sapat na para makakapagsimula ka ulit. Malayo dito." Tumingin si Zoe sa passbook. Pagkatapos ay kay Catherine. Ang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. "Hindi ko ito tinatanggap," sabi ni Zoe. "Hindi iyan galing sa akin," sabi ni Catherine. "Isipin mo na lang. Galing yan kay Papa. Isang paghingi ng tawad dahil hindi niya nagampanan ang kanyang tungkulin." Tumayo na si Catherine para umalis. "Ate," napahinto si Catherine sa salitang iyon. Dahan-dahan siyang lumingon. "Salamat," sabi ni Zoe. Ang luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Tumango lang si Catherine, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, at nagpatuloy na siya sa paglakad. Hindi nila kailangang maging isang pamilya. Ang kailangan lang nila ay kapayapaan. Sa mga sumunod na buwan, isinara ni Catherine ang kanyang lumang kumpanya. Ibinenta niya ang penthouse. Tinalikuran niya ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanya ng buhay na binuo niya mula sa ambisyon at pagpapatunay sa iba. Nag-arkila siya ng isang maliit na studio sa isang mas tahimik na bahagi ng syudad. At doon, sa harap ng isang blangkong papel, nagsimula siyang muli. Nagtayo siya ng isang maliit na architectural firm. Hindi ito kasing laki o kasing sikat ng dati, ngunit ito ay kanya. Ang mga kliyente niya ay hindi na mga bilyonaryo, kundi mga ordinaryong pamilya na nangangarap magkaroon ng sariling bahay. Isang hapon, nakatayo siya sa rooftop ng isang bahay na siya mismo ang nagdisenyo. Suot niya ang kanyang lumang hard hat at maong. Sa halip ng mga designer gown, ang hangin ay sariwa at ang tanawin sa ibaba ay isang komunidad na kanyang tinutulungang buuin. Napangiti siya, isang nangiting totoo at malaya. Ang babaeng nasa harap ng salamin na nakasuot ng wedding gown ay matagal nang wala. Ang babaeng nakatayo rito ngayon ay hindi perpekto. May mga pilat siya, may mga bitak, ngunit sa wakas, buo siya. Tumingin siya sa papalubog na araw, sa mga kulay kahel at lila na nagpipinta sa kalangitan. Ngayon, bulong niya sa hangin,
Nagsisimula na ang tunay kong buhay. Walang anuman ang makakapigil sa akin.